Oh, hallelujah! And everybody shout, thank you, Lord. Let's go to the Word of God. Luke chapter 15. At ito na yung part 2 ng ating message. Luke chapter 15. And saan ba tayo last? Verse 16. So ngayon, verse 17. Luke 15, verse 17. Lahat na nakakita na, say amen. And when he came to himself, that's it. Yan ang pinakakailangan natin lahat, na mabalik yung ating tamang pag-iisip. He came to himself and he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of the hired servants. Verse 20. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, malayo pa siya, his father saw him. His father saw him. Malayo pa kayo papunta sa youth camp na ito. Nakita na kayo ng Diyos. At nakita niya ang pangailangan nyo. Hallelujah. And had compassion, and run, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight. I am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best robe, and put it on him. Ilagay ang best ring. Ilagay sa kanyang daliri. Ibigay ang best shoes. Ilagay sa kanyang paa. At magkatay ng the best na karne, na baka. Kill it. Let us eat and be merry, or rejoice. For this my son was dead, but is alive again. He was lost, and is found. And they began to rejoice. Ano yung preaching natin kagabi? Far from home. Ano yung preaching kagabi? Far from home. Tonight, this is the word of the Lord. Welcome home. Dapat title pa lang, nagtatalunan na eh. Dapat title pa lang, nagsisigawan na. I don't care kung naging alipin ka ng pornography. Welcome home. I don't care kung nag-struggle ka sa homosexuality. Welcome home. I don't care kung naging carnal, lukewarm, backslider ka. There is a voice from glory tonight. Welcome home. Welcome home. Oh, hallelujah. Yakapin mo yung katabi mo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, sabihin mo, welcome home. Amen. Malayo na tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Una sa lahat, gusto ko sabihin sa inyo, bakit ikwinento ni Jesus yung story ng prodigal son. Ang context nito, kwinento niya yung story ng prodigal son bilang response sa isang specific accusation sa kanya. May mga inaccuse yung mga Pharisees and mga scribes kay Jesus na ito ang nag-provoke kay Jesus at sabihin, let me tell you
a story. Ano yung nag-provoke kay Jesus? In Luke chapter 15, verse 1 to 2, sabi diyan, nung nakita ng mga Pharisees at mga scribes na ang mga kasama ni Jesus ay mga sinners, mga tax collectors, mga taong may moral failure, mga drunkards, mga adulterers, mga prostitute. Nung nakita ito ng mga self-righteous people, they accuse Jesus at sinabing makasalanan din si Jesus. Because He ate with them. He dined with them. Ibig sabihin, hindi talaga siya ang Messiah. Dahil marumi din siya kasi ang mga kaibigan niya ay mga marurumi na tao. Inakusahan nila si Jesus na merong moral compromise because Jesus welcomed the sinners. And the Bible says, nung nakita ito ng mga scribes and Pharisees, they murmured and they grumbled. At sinabing, yak, bakit siya nakikipag-hangout sa mga yan? Kadiri, ew. Bakit siya kasama yung mga marurumi, mga taong hindi worthy sa templo? Kadiri si Jesus. Ganun pa mga kapatid. So, ang sagot ni Jesus was not a direct answer, but a parables. Tatlong parable, pero isa lang ang meaning. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. Tatlong kwento yan, pero isa lang ang meaning yan. Ano ang meaning yan? May nawawala, may naghanap, at may kagalakan pag nahanap ang nawawala. And let me tell you, hindi tayo ang naghanap. Tayo ang nawawala. Ang Diyos palagi ang naghahanap sa atin. Can I tell you tonight, hindi ka ganyan kasama na para hindi ka mapatawad ng Panginoon. Hindi ka ganyan karumi na hindi ka kayang linisin ng Panginoon. Hindi ka ganyan kalalim na hindi ka kayang sagipin ng Diyos. Hinahanap ka ng Diyos ngayong gabi. Sino ka man, ano man ang iyong katayuan, kaya mo hinanap ang Diyos kasi siya ang unang nakasumbong sa iyo. Oh, hallelujah. So, kwento ni Jesus, nawawala yung one sheep out of 100, iniwan niya yung 99 to find that one. Nawawala yung 1 coin out of 9, sinarado niya yung bahay, binuksan niya yung kandila, mahanap lang yung isang coin, at ito yung nawawalang anak na pinaka-worst sa lahat. Kuminento ito ni Jesus, una, upang ipakita na masaya ang Diyos pag nahahanap ang mga nawawala. Gusto niyo bang mapasaya ang Diyos, mga kapatid? Ang nagpapasaya sa Diyos ay hindi sa laki ng offering na binibigay mo sa church. Ang nagpapasaya sa Diyos ay hindi kung gaano ka kagaling mangaral. Ang nagpapasaya sa Diyos ay hindi yung ganda ng barong mo o ganda ng suot mo. Ang nagpapasaya sa Diyos ay pag naghahayo tayo ng mga kaluluwa. Hindi yung talon, hindi yung lundag, kundi ating hinahanap the souls. It's all because of souls. And what brings joy to God are the souls. So, kwento ni Jesus yon upang ipakita na may kagalakan ng Diyos sa redemption. Pangalawa, pinakita ito ni Jesus upang i-invite na ang lahat ng mga makasalanan, no matter how far you've been and how deep your sin is, you're welcome home. That's the number 2. And the number 3,
Kwento ito ni Jesus upang i-rebuke yung mga self-righteous hypocrites sa kanilang mga judgmental attitudes. Na huwag tayo magsinungaling. Sino dito ang aminado na may mga backslider tayo sa church? Taas ang kamay na may mga backslider. Wala? Walang mga backslider? Sino may mga backslider na kamag-anak, backslider na kaibigan? Pakitaas ang kamay. Now hear me. Ang nagpapahirap sa kanila bumalik ay hindi Diyos. Ang nagpapahirap minsan na sila ay bumalik dahil ang Diyos welcome ng welcome sa kanila, tayo naman judge ng judge sa kanila. Gusto ni Lord na ma-welcome home sila, ikaw naman gusto mo muna silang magdusa at pag-ipunan kung talagang worthy ba talaga silang ma-restore sa church. O, kumonti na yung nag-amen, mga kapatid. Minsan, pag bumalik na yung mga backslider, tayong mga legalist, judgmental, hypocrite people, nakaganon tayo. Lakas ng loob. Bumalik pa siya. Tinitignan pa natin mula ulo hanggang paa. Yak, gupit na yung buhok. Yak, may kulay na yung buhok. Yak, buntis na, hindi pa kinakasal. Kadiri, bumalik pa dito sa church. Napaka nakakalimutan mo, marami ka rin mga kasalanan na hindi hinayag ng Diyos. Hindi tayo naiiba sa kanila. Lahat tayo dito ay produkto lang ng grasya at habag ng Panginoon. You have no right to judge people in their failures. Our only role is to pray for them and help them and be happy na sila ay bumalik. May iba sa atin, mas mataas pa yung standard natin kaysa Panginoon. Hallelujah. I'm not against tradition, pero kung ang mga tradition mo ay kontra sa salita ng Diyos, itapon mo yung tradition na yan. Walang kwenta yan, mga kapatid. Ano naman kung gupit na yung buhok nila? Ano naman kung naka-make up na sila? Ano naman kung sila ay maikli na ang palda? Ano naman kung buntis siya na hindi pa siya kasal? Ang importante, nakabalik na sila. Ang importante, umuwi na sila. Huwag mo nang tignan yung holiness. Huwag mo nang tignan yung damit. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa kanila. Pero tayo as a church, salubungin natin sila ng mahigpit na yakap at sabihin, welcome home! Please, don't be a reason na ang tao hindi makabangon sa kanyang pagkakamali. Paano makakabangon yung tao? Hinuhusgahan mo, sinisiraan mo, chinichismis mo sa ibang church. Paano siya makakaahon? You that are spiritual, restore the fallen. Restore the fallen. I think we need to pray sa mga backsliders natin ngayong gabi. Hallelujah. Why don't we lift up our hands? At sino man yung backslider na nasa isip mo, why don't we pray for them tonight and mention their names in the Spirit? Father, in the name of Jesus, sa aming mga kapatiran, mga kasama sa church na ngayon nanghihina, ngayon na backslide na, Panginoon, I pray, gutumin mo sila, O Diyos, upang hanap-hanapin nila ang iglesia. Hanapin nila muli ang presensya mo. Lord, I pray na pag bumalik ang backslider, hindi nila mararamdaman na hinuhusgahan sila. Hindi nila mararamdaman ang condemnation. Because kami as a church, we must welcome them with love, with care, with the compassion, with the heart of Jesus Christ. Bigyan mo kami ng puso na may kagalakan na makabalik ang mga backslider. In the name of Jesus, clap your hands to the Lord.
Oh, hallelujah. Reklamo ka na reklamo. Di man sila kasi nagsisimba. E di, bisitahin mo mga kapatid. Kamustahin mo. Huwag natin antayin. Tayo ang mag-initiate at i-reach out yung mga prodigal sa mga ating iglesia. At last night, natutunan natin ang 7 downward spiral na nagpabagsak sa prodigal. Una, yung kanyang selfishness, yung kanyang self-will, and then naging separated, and then sensuality, and then scarcity, tagutom, and then shame, and then para bumalik siya, may divine starvation na binigay ang Panginoon para sila ay magutom at mauhaw ulit sa presensya ng Diyos. Para ma-miss nila gaano kasaya ang youth camp, gaano kasaya ang church, gaano kasaya ang Holy Ghost party. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung kanyang upward climb, kung paano naman siya nakabalik. Pinag-usapan natin kagabi, paano siya bumagsak. Ngayon, pag-usapan natin, paano siya muling nakabangon. Number 1, paano yun nagsimula? Merong realization. Everybody shout, realization. The Bible says, he came to himself. Kanyang na-realize na ang yaman pala sa bahay ni Papa. Kanyang na-realize na bakit pa siya maghanap ng tinapay sa labas ng bahay kung sa loob ng bahay umaapaw ang tinapay. He came to himself. Ito yung kanyang turning point. Natanggal yung gayuma. Natanggal yung ilusyon. Nawasak yung ilusyon na iniisip niya mas masaya pala sa labas ng bahay. Pero nung taghirap na, na-realize niya sapat na pala sa bahay. Sa bahay, it is more than enough. He came to the end of himself. This is the realization. And realization is always first step to salvation. Para maligtas ang tao, kailangan niya munang ma-realize na ang kasiyahan ay wala sa sanlibutan. Kailangan niya ma-realize na siya ay makasalanan. At kung wala ang Diyos, tayong lahat ay dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Sa prodigal son na ito, na-realize niya na mas masaya pa rin sa bahay. Na-realize niya na ang mga rules, correction, and discipline sa bahay ay hindi pala condemnation, kundi ito ay protection. Nag-iingat sa akin upang ako ay hindi mapahamak. Na-realize ng prodigal na wala palang papalit sa presensya ng papa niya. Na-realize niya na ang pera ay walang kabuluhan. Ang alak ay walang kabuluhan. Ang disco, ang party, ang drugs, ito lahat ay walang kabuluhan. Na-realize niya that better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Na-realize niya that the pleasure of this world cannot satisfy his soul. Can I ask you tonight, sino dito ang nakarealize ngayong gabi na wala palang mas higit pa, wala nang mas sasaya pa, wala nang mas matagumpay pa, kundi sa presensya ng Diyos? Na-realize natin na ang fulfillment ay na kay Kristo lang. Na-realize natin na ang meaning ay kay Kristo lang. Na-realize natin that without Him, we can do nothing. At isa sa mga na-realize ko sa buhay ko, dahil minsan na rin ako naging backslider. Ganito lang mukha ko, gwapo, cute, pero masamang tao din ako, mga kapatid. Na-realize ko that the worst day in the church is still better than the best days in the world.
Hindi perfect ang church. May mga problema sa church. May kaguluhan sa church. But it's still a better day than the best days outside of it. Mas pipiliin ko pa rin yung baho ng arka kaysa sa bagyo sa labas ng arka. Mas pipiliin ko yung imperfection sa church than the false assurance in the world. The worst day in the church is greater than the best days in the world. So yun ang unang nagtulak sa kanya na makabalik siya sa Diyos. There was this divine realization. And secondly, hindi pwede na hanggang realization lang. Realization is not enough. Merong pangalawa siyang ginawa. Ito naman yung resolution. Everybody shout, resolution. Ito yung simula na gumawa siya ng desisyon sa sarili niya. Hindi pwede na lagi na lang tayo umiiyak. Hindi pwede na lagi na lang tayo nagpapaawa at pahiga-higa sa higaan na, nakakahiya. Tapos iyak-iyak ka, sabang umiiyak ka, tumitingin ka sa salamin. Salamin. Tinitignan mo yung mukha mo. Ano itsura mo umiyak? Para mas lalo kang maiyak. Walang masama dyan. Pero after ng iyak, you must make a resolution. Hindi pwedeng habang buhay kang magwawalo sa self-pity mo. You need to make a resolution. This is the heartbeat of repentance. Ang sabi niya, I will arise. Nagkamali ako, but I will arise. Nagkasala ako, but I will arise. Nagkulang ako, but I will arise. Ang main point ng prodigal son is not, thank you, Pastor, is not about the tragedy of wandering home, wandering far from home. But the main point of the story is the joy of returning. Ang kagalakan na makabalik. The grace of restoration. Na simula noon, habang nandun siya sa babuyan, amoy baboy siya, amoy tae, amoy ihi, pati mukha niya parang baboy na rin, mga kapatid. Pumangit siya lahat-lahat, dugyot na siya. Yung kilikili niya, talagang amoy putok, mga kapatid. Malala na lahat-lahat. Pero nagdesisyon siya sa puso niya. Sinabi niya, hindi pwedeng habang buhay ako dito. Hindi pwedeng nandito ako sa babuyan. Hindi pwede na habang buhay akong nasa putikan. Hindi pwede na habang buhay akong nasa kasalanan. Babangon ako para sa Diyos. Babangon ako. I will arise. Hindi tinitignan ng Diyos ang lalim ng iyong pagkabagsak. Ang tinitignan ng Diyos ay ang taas ng iyong bounce back. At naghanap siya ng young people ngayon na may resolution sa kanyang puso. Babawi ako. Nagkamali ako. Nagkasala ako. But I will bounce back. Oh, hallelujah. There is a spirit of encouragement tonight. I want to put that fire in your heart at gawin mong anthem yan sa iyong puso. I will bounce back in Jesus Christ. I will bounce back for Jesus Christ. Nag-struggle ako this week. Nag-struggle ako this month. Maaring may iba sa inyo nahulog sa immorality. Maaring may iba sa inyo social na ngayon, hindi na sigarilyo, vape na di ba? Bango din kasi ng vape may strawberry, may chocolate. Baka meron sa inyo nakapag-vape. Baka meron sa inyo hindi na nakapag-pray for 2 months. Marami sa inyo hindi na nagbabasa ng Bible.
at feeling mo, hindi ka na worthy sa church, hindi ka na Kristiyano, hallelujah, iniisip mo, hindi ka na qualified na gamitin ng Diyos, there is a voice tonight in the Spirit, bumangon ka. Nagkamali ka, bumangon ka. Nagkasala ka, bumangon ka. Nanghina ka, bumangon ka. Ngayong gabi, you are not a failure when you fail. You are only a failure when you quit. But we will not quit. We will rise from that muck, from that dirt, and I will bounce back for Jesus. Apiran mo yung katabi mo, sabihin mo, babawi tayo. Babawi tayo sa Panginoon. Mahina ang pagpupuri natin kagabi, bumawi tayo ngayong gabi. Hindi ka na-revive kagabi, bumawi ka ngayong gabi. Matagal ka nang hindi nag-speak in tongues, matagal ka nang hindi nag-praise break, bumawi ka ngayong gabi. There is always hope in Jesus. There's always restoration in Jesus. Come on, young people, bounce back! Bounce back! Nanghina ka man, nadapa ka, bounce back! Oh, hallelujah! Matibay ba to? At minsan, nahirapan tayo mag-bounce back. Kasi yung yawa na yan, ang galing din magbulong-bulong. Yung demonyo na yan, hindi ka na worthy. Hindi ka na qualified. Lalo na pag ngayong youth camp, minsan gusto mong pumalakpak, ang galing ni Satanas mag-throwback sa'yo. Mo, palakpak ka pa. Naalala mo ba yung ginawa mo nung Lunes? Hallelujah! Habang ikaw, gusto mo na magpuri, gusto mo na tumalon, yung demonyo, hala, patalon-talon pa. Epal. Sino ka para pumalakpak? Hipokrito ka kaya? Papuri-puri ka pa, nagpo-porn ka nga. Papuri-puri ka pa, marites ka nga tuwing Martes. Pasamba-samba ka pa sa Diyos. At binubulong ka na ni Satanas. Kadiri ka. Masama ka. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka natatanggapin ng Diyos. Wala ka ng karapatan para magpuri sa Diyos. Huwag ka nang bumalik. You're dirty, you're evil, you're hypocrite, you're disgusting, you're yucky, you're L. Sino ka para magpuri? Alam niyo, pag binulong yan ni Satanas sa inyo ngayong gabi, ito ang sabihin niyo sa kanya, Satanas, may point ka. Totoo naman talaga. Masama naman talaga ako. Marumi naman talaga ako. Na bumagsak naman talaga ako. Pero Satanas, ito ang pinagkaibahan natin. Alam mo pinagkaibahan natin, Satanas? Ako pinatawad, ikaw hindi. Ako niligtas, ikaw hindi. Namatay sa krus si Jesus para sa akin, sa'yo hindi. Kaya buti nga sa'yo, wala kang karapatan to condemn me. Dahil kung merong pinaka-condemn sa lahat, ikaw yun. Oh, hallelujah! Tapos, sabihin sa'yo ni Satanas, pogi-pogi mo pa ngayon. Pukla, pogi-pogi mo pa. Nakasut ka pa. Gwapo-gwapo mo. Pero anong binubulong sa'yo ni Satanas? Alam ko yung nakaraan mo. Alam ko yung nakalipas mo. Alam ko yung nagawa mong kasalanan. Pero anong isasagot natin kay Satanas? Satanas, tama ka na naman. Accurate yung mga sinasabi mo sa nakaraan ko.
Alam mo yung nakaraan ko. Pero Satanas, alam ko rin yung future mo. Itatapon ka sa bottomless pit for 1,000 years. Ako, pangit ang nakaraan ko, pero ang future ko, He will save me. He will sanctify me. He will redeem me. He will caught me in the air. And by the way, Satanas, nung nakilala ko si Jesus, wala na nga pala akong nakaraan. Pinatawad na yon ng dugo ni Kristo. That's why, young people, bounce back. Don't let that devil stop your destiny. Don't let that devil stop your worship. Don't let that devil stop your anointing. Rejoice not against me, O mine enemy, when I fall, when I fall, when I fall, when I fall. I shall arise. Oh, tulak mo nito katabi mo, sabi mo, bangon ka. Sabi mo sa katabi mo, bangon ka. Bangon lang. Greater is He that is in you than he that is in the world. For the just man falleth 7 times, but riseth up again. Kaya pag bumagsak tayo, when I fall, I shall aray. Siyempre, aray muna. Sakit eh. When I fall, I shall agay. Pero after ng aray, I shall arise. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko to sinasabi based sa research. Hindi ko to sinasabi based sa preaching ng ibang tao. Personally sa buhay ko, naranasan ko bumagsak. Naranasan ko ang kahihiyan. Naranasan ko yan. Pero I can tell you tonight, yung Diyos na ating paglilingkuran, He is always faithful to say, welcome home! Welcome home! Praise again. Bring your dance back. Bring your joy back. Bring your worship back. Bring your revival back. Bring your ministry back. God is a God of million chance. Get up, get up, get up. Get out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Don't stay in your depression. Don't stay in your failures. Rise up, rise up. Rise up! Rise up! Lahat sumigaw, I will bounce back for Jesus. Puna mga kapatid, promise that to me. Please, wag mag-suicide. Please, wag mag-self-pity. Bounce back. Bawi ka sa Panginoon. Dahil tatanggapin ka ng Diyos. At ano ang tunay na bounce back? Dito tayo sa number 3. Ang tunay na bounce back is repentance. Hindi bounce back yung gina-justify mo pa yung kasalanan mo. Hindi bounce back na nagbi-blame ka ng tao para lang ma-minimize yung ginawa mong kasalanan. Hindi bounce back na pinagtatanggol mo pa yung pagkakamali mo. Ang tunay na bounce back ay 2 words lang. I'm sorry. Forgive me. Wala akong ibang sinisisi. Ako ang nagkasala. See? Maraming mga Pentecostal. Grabe mag-speak in tongues pero hindi marunong mag-sorry. Walang saysay ang speak in tongues mo kung hindi ka marunong magsabi ng sorry. Nagkamali ka, tanggapin mo yung consequence. Nagkasala ka,
maging accountable ka sa action mo. Although may forgiveness, pero sa part natin, meron ding accountability. Kung kailangan kang ma-DA, tanggapin mo! Huwag ka nang pumalag! I-DA ka na kung i-DA! Ang importante, makakabangon ka rin after ng DA. Makakabangon ka rin after ng disciplinary action. Dahil ang totoong repentance ay accountable sa kanyang consequence. Magagaling sa atin Tayo nagkasala, tapos pag nahuli tayo ang biktima. Tayo bigla ang kawawa. Ang yabang-yabang mo nung gumawa ng kasalanan, pero nung nahuli, parang basang sisiyo. Tapos paiyak-iyak. Tapos yung profile pic niya, gawin niyang kulay itim. Tapos magno-note, I feel alone. Hallelujah. Ang dami mong drama. Just bite the bullet and take the accountability. Because God gives grace to the humble. Pag patuloy kang nagmamataas, ibabagsak ka ng Diyos. Pero pag magpakumbaba ka, itataas ka ng Diyos. Hallelujah, I'm here to tell you, kahit gaano pa kadurog-durog ang buhay mo, kawasak-wasak ang buhay mo, pag mag-repent ka, pupulutin ng Diyos ang pira-piraso mong basag-basag na buhay at ire-restore ka ulit ng Diyos 7 times. 7 times! So ano ang ginawa ng prodigal? Presby, gumawa siya ng script. Nag-rehearse na siya. Father, I have sinned against heaven. I have sinned before thee. Paulit-ulit niya yung sinasabi. Father, I have sinned. Pinapractice na niya, mga kapatid, yung kanyang repentance. He rehearsed these words in his heart. Father, I have sinned against thee. Hindi, ano ba mas maganda? Father, Father, Father. Pinapractice na niya. Baka nabakla na siya. Father. Nabayot na siya, mga kapatid. Pero in this phrase, nandito lahat ang elemento ng repentance. There's that godly sorrow. There's that conviction. There's that admission of sin. And there's that confession of sin. Hindi ka lang dapat malungkot dahil sa consequence ng kasalanan mo. Number 1, nalungkot ka dahil sinaktan mo ang puso ng papa mo. Sinaktan mo ang puso ng tatay mo. At alam niyo bang ebidensya na nagre-repent siya? Nung sinabi niya to, I am no longer worthy to be called your son. Make me a servant. Alam niyo ang totoong repentance? Meron ka ng sense of unworthiness. Pag naramdaman mo na hindi ka worthy, congratulations, kumikilos ang Espiritu ng Panginoon sa buhay mo. That is the posture of repentance. You don't feel worthy anymore. Hindi ka mayabang na taas noo ang sinasabing, oo nga, nagkasala ako, sorry, perfecto ba kayo? Hindi ganon ang repentance. Ang repentance ay, I'm sorry, nakakahiya, sorry. Please forgive me, I have no excuse. I'm not worthy anymore. Ang totoong nagre-repent, hindi ka entitled. Ang totoong nagre-repent, hindi ka demanding. Meron kang sense of unworthiness. Hallelujah. At may iba sa atin sinasabi, hindi ako maka-worship kasi feeling ko hindi ako worthy. Pag alam mong namuhay ka ng tama, pag dito sa harap, ang galing mo, hallelujah ka. Pero pag alam mo nagkasala ka, nandun sa likod, nagtatago. Di man lang makataas ng kamay.
Kasi tinatak ng demonyo sa utak mo na kailangan mo muna maging worthy para maging worshiper. Mali yun, mga kapatid. Worship is not about the worthiness of the worshiper. Worship is the worthiness of the one you worship. Nagpuri ka, hindi dahil worthy ka. Nagpuri ka dahil worthy siya. Hindi ka nagpuri dahil mabuti ka. Nagpuri ka dahil mabuti siya. Hindi ka nagpuri dahil banal ka. Nagpuri ka dahil banal siya. It's not about me. It's about Him. It's about Jesus. Kaya the only reason nag-worship ako sa church because I know He is worthy. He is worthy of my worship. At may iba naman sa inyo, anointed criticizer sa church. Papalakpak pa. Nakita ko yung kabit niyan eh. Papuri-puri pa, nakita ko yun, naninigarilyo nakaraan eh. Ay ang patalon-talon, para lang yan sa immature. Para lang yan sa mga new convert. Para lang yan sa mga baby in Christ. Kaming mga mataas na ang spirituality, ang worship namin ay suwabe na lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallelujah. 1, 2, 3. Yung mga ganyan-ganyan, mga ignorante kasi. Mga mababaw kasi yan. Let me tell you, mga kapatid, the more ka dapat na lumalalim sa Bible, the more ka dapat nagiging worshiper. Ang totoong matured ay hindi sa preaching mo, hindi sa galing mo manalita. Kung marunong ka mag-worship, yan ang totoong matured. At sa inyo, na kinikriticize yung paglundag-lundag namin, yung pagtalon-talon namin, yung pag-iyak-iyak namin, tanungin kita, bakit ikaw, nung nanonood ka ba, gumaling ka ba? Nang nakaupo ka lang, na-revive ka ba? Wala rin namang nangyari sa'yo eh. I have made up my mind. I will worship Him. It's not because of who I am. It's because of who He is. Purihin muna natin ang Panginoon for a moment. Worthy siyang palakpakan. Worthy na itaas ang ating kamay. Worthy na lumundag para sa Kanya. Kung tumatalon kayo sa politician, tumatalon kayo sa artista, bakit hindi tayo lulundag at sisigaw sa Hari ng mga hari, sa Panginoon ng Panginoon, sa omnipotent, omniscient, omnipresent, Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, and the Lord of Lords. Hallelujah. Kung lang kayo mga kapatid, huwag kayong mag-alala, 5 hours ako magpipreach ngayon. And now, there's realization, there's a resolution, I will arise, and there's repentance. Father, I have sinned against Thee. And now, it's time to return. Na-realize ko na, na-resolve ko na, nag-repent na ako. Ang totoong repentance, it's not how you cry, it's when you go home. Yun ang totoong repentance. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi, aayusin ko muna yung buhay ko, saka ako mag-church. Kasi marumi pa ako, saka na ako mag-church, hindi ko pa kaya. That's a lie. If you truly repent, come home.
Return. Go home. Yan ang tunay na repentance. Ang repentance ay wala sa dami ng luha. Ang repentance ay wala sa bigat ng kalungkutan mo. Ang repentance ay wala sa bigat ng nararamdaman mo. Ang repentance ay ano na ngayon ang gagawin mo. It's not how you feel. It's what you do. At tingnan nyo ang prodigal, I can imagine. Dating prinsipe, laki sa layaw, Jeff Rocks. Kumakain na ngayon kasama ang mga baboy. Dati, pa-Netflix and chill lang siya. Ngayon, ang mga bit-bit niya, Ultra Pack, hammered na mais, at bimeg, mga kapatid. Hallelujah. Lahat na nagpapakain ng baboy, alam mo yun. Ngayon, amoy putik na siya. Ang dumi-dumi na niya. Puno siya ng dumi ng baboy. Puno na siya ng ihi ng baboy. At mas maraming baboy, mas mabaho. And I can imagine, nung naglalakad siya pa uwi, it was a walk of shame. Nakakahiya. Shucks. Umalis ako na ang yabang-yabang. Ngayon uuwi ako na ang baho-baho. It was a walk of shame. Minsan, para ma-restore ka, harapin mo yung kahiyan. Para ma-restore ka, lunukin mo ang ego mo. Lunukin mo ang kayabangan yon. Ang kayabangan mo. Hallelujah. Pero mas okay na yan kaysa mag-self-pity ka. Mas okay na yan kaysa mag-suicide ka. Para mas maintindihan natin, kuha tayo ng artista natin. Sana yung artista ko? Sana yung prodigal ko? Ayan, galing sa babuyan. Ayan yung ating prodigal, mga igsuon. Ba't may sapatos? Ano nangyari dyan? Lights, camera, action. Pabigat ng pabigat ang dibdib niya. Habang papalapit sa lugar na minsan niyang nilisan. Wala siyang dalang yaman, kundi sugat. Wala siyang regalo, kundi luha. Ito na siya, naglalakad na siya pauwi. Ganyan lang siya maglakad, parang may ano sa puwet, pero nahirapan talaga siya. Aray ko. Amoy putik, amoy ihi, amoy baboy, mukhang baboy. Pakita mo, mukhang baboy. Acting lang naman to. Huminto siya saglit. Tumingala sa langit na tila masyadong tahimik para sumagot. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Lalim. Ang sabi niya, bahala na kahit nakakahiya. Bahala na kahit nakakahiya. Bahala na kahit pagtawanan ako ng tao. Bahala na kahit pagtawanan ako ng tao. Bahala na kung asarin nila ako. Bahala na kung asarin nila ako. Bahala na kung husgahan nila ako. Bahala na kung husgahan nila ako. Uuwi ako sa bahay. Uuwi ako sa bahay. Nakakahiya, Nakakahiya. pero uuwi ako. Pero uuwi ako. Mapapahiya ako, Mapapahiya ako. pero uuwi ako. Pero uuwi ako. Humakbang siya ulit. At bawat hakbang niya ay tinatanong niya ang kanyang sarili, tatanggapin pa kaya ako? Tatanggapin pa kaya ako? Makikilala pa kaya ako? Makikilala pa kaya ako? Patatawarin pa kaya ako ng aking ama? Patatawarin pa kaya ako ng aking ama? Mamahalin pa rin kaya ako kahit sinaktan ko siya? Mamahalin pa kaya ako kahit nasaktan ko siya? At humakbang siya. Humakbang siya. Pero biglang, sa dulo ng daan, ay may isang lalaki.
sa hindi niya inaasahan, sa hindi siya makapaniwala, ang kanyang tatay tumakbo palapit sa kanya. Ang akala niya, galit ang tatay niya sa kanya. Ngunit sumigaw ang tatay, mahal pa rin kita! Oh, Mahal pa rin kita! mahal pa rin kita, anak! Anak pa rin kita! Anak pa rin kita! Welcome home! Welcome home! Niyakap ng ama kahit marumi siya. Niyakap ng ama kahit mabaho siya. Niyakap ng ama kahit makasalanan siya. Niyakap ng ama kahit amoy baboy siya. Niyakap ng ama kahit amoy ihi siya. Niyakap ng ama kahit ang dumi-dumi niya. Marami sa inyo ngayon, bago kayo pumunta sa youth camp na ito, ang baho-baho nyo, ang dumi-dumi nyo. Pero pagdating nyo dito, sinalubong kayo ng yakap ng ama. Dito kayo. Mga kapatid, hindi mo kailangan maging perfect bago kikilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi kailangan maging okay muna ang lahat bago ka patawarin ng Diyos. Pero yung mga baby steps, yung mga tiny steps na ginagawa mo, kahit nakakahiya, that little step of repentance, that little step of brokenness, that little step of confession, kahit nakakahiya, God will meet you in the halfway. There is restoration tonight. There is salvation tonight. No matter who you are, welcome home. Hayala magkasatarila. Akala niya papaluin siya ng ama. Akala niya sasampalin siya ng ama. Akala niya condemnation ang ibibigay ng ama. Kundi sa hindi niya inaasahan, not in a million years, niyakap siya ng mahigpit at hinalikan pa siya at inibig siya at pinatawad siya ng Panginoon. Ligay dito. Now, there is a cultural reason bakit niyakap siya ng ama. The Bible says, malayo pa yung anak. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakapasok sa village. Nakita na siya ng ama. Alam niyo ba't siya nakita ng ama? Kasi yung araw na umalis siya, hindi umalis ang tatay sa bintana. Inaantay kung kailan siya babalik. Kapatid, nag-backslide ka man, hindi nagbago ang Diyos. Nanghina ka man, hindi nagbago ang Diyos. Nagkasala ka man, hindi nabawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. That steadfast love of the Lord never cease. His mercies never come to an end. I don't care who you are, mahal ka ng Diyos. Now, it is a tradition. Pag may anak na ganito, na pasaway, na puro kahiyan ang binigay, pag yan ay umuwi, it's a law and tradition na ang mga tao sa village ay stoned to death siya. Dahil isa siyang kahihiyan. As a matter of fact, nung umalis siya, nag-funeral service na yung pamilya kasi tinuring na siyang patay. Hallelujah. Alam ng tatay na pagbabalik siya, huhusgahan siya ng mga tao. Alam ng tatay na pag bumalik siya,
babatuhin siya ng mga tao ng kanilang mga judgmental attitude. Alam ng tatay na pag bumalik siya, lalaitin siya ng mga legalism nila. Alam ng tatay na kahihiyan siya na anak. Kaya nung malayo pa lang, tumakbo yung tatay. Niyakap siya ng tatay para yung tatay ang sasalo ng kahihiyan. Yung tatay ang sasalo ng mga bato. Yung tatay ang sasalo ng panghuhusga. Minsan pag nagkasala ka, huhusgahan ka talaga ng mga tao sa church. Minsan kahit pastor, minsan kahit mga elder, huhusgahan ka. Pero huwag kang matakot. Pag bumalik ka, kasama mo ang Diyos. Poprotektahan ka ng Diyos. Anong akala nyo? Nung bumalik siya sa bahay, ay naglalakad silang dalawa? Hindi. Nung pauwi sila, ganito sila pauwi. At naglalakad sila, diretso lakad doon, pauwi sa bahay. Hindi niya binitawan na yakap-yakap ang anak. Habang yung mga kapitbahay, yung mga mata gumaganon. Hay nako, dito pa ang kapal ng mukha. Habang yung mga tao hinuhusgahan siya, anong sabi ng tatay? Huwag ka makinig sa kanila. Sagot kita, mahal kita, patatawarin kita. Huwag ka makinig sa sinasabi ng tao. Can I encourage you tonight? Lahat ng tao may opinion sa iyo, but they are not the final word. Grace is the final word. Mercy is the final word. Forgiveness is the final word. Come on, let's worship the Lord. Niyakap niya ako sa aking kakulangan. Niyakap niya ako sa aking karumihan. Saksakan ako ng kasamaan. Sukdulan ang biyaya ng Diyos. At ang sabi ng tatay, welcome home. Welcome home. Thank you, sir. Now, anong sabi ng anak? Pa, huwag mo na lang ako gawing anak. Hindi ako karapat-dapat. Bakit niya gusto maging servant? Kasi pag servant ka, may sahod ka. At ang isip niya, yung bawat sahod niya, yun yung pambayad niya sa winaldas niyang pamana ng papa niya sa kanya. Ano ang kanyang approach? It's a transactional approach. Earning your good works to receive grace. Oh, hallelujah. Yun ang kanyang mentality. Sabi niya, pagtatrabahuan ko para mapatawad mo ko. Pagtatrabahuan ko para ibigin mo ko. Bawat sahod ko ay pambayad sa utang na ginawa ko. It is salvation by good works. Pero kung papansinin niyo sa Bible, hindi niya pa natuloy yung sinabi niyang, make me a servant. Nagsalita na yung tatay. Nung sinabi ng anak, I'm not worthy to be your son. Make me. Sinarado na ng tatay yung kanyang bibig. At ang sabi ng tatay, ibigay niyo ang magandang damit. Ibigay niyo ang singsing. Ibigay niyo ang magandang sapatos. Ikatay niyo ang pinakamasarap na pagkain. Dahil nagagalak ako, yung anak ko na dating nawawala, ngayon ay bumalik na. This is what the Jewish people called the scandal of grace.
Yung mga Pharisees, hindi sila galit doon sa anak. Galit na galit sila doon sa tatay. Bakit pinatawad pa siya, hindi siya worthy? Bakit siya minahal, hindi siya karapat-dapat? That was the scandal of grace. Pero ito, ang story ng salvation natin. Hindi tayo naligtas dahil sa ating nagawang mabuti. At kahit yung ating mabubuting gawa, hindi kayang bayaran yung utang na ginawa natin sa ating mga kalikuan at ating mga kasalanan. Pero nung hindi natin kaya, ang grasya ng Diyos ay naghari sa ating mga buhay. At yung akalang condemnation, ang binigay sa kanya ng Diyos, ng Father, ay reconciliation. That's number 5. Kaya ka dapat bumalik. Kasi nag-promise ang Ama, pag bumalik ka, you will be reconciled with God. This is the gospel of the prodigal story. Get reconciled with God. Alam kong nag-guilty ka, pero uwi ka lang. Alam kong nagkasala ka, pero uwi ka lang. Alisin mo ang pride, alisin mo ang kahiyan, and reconciled with God. God was in Christ, reconciling the world unto Himself. And Christ paid the price para lang sabihin sa atin, come home. Your story is not over. There is reconciliation in Jesus. At hindi lang doon nagtatapos. Nung na-reconcile siya, number 6, merong nangyaring reclothing. Kanina, mabaho, marumi, kadiri. Pero ang binigay ng papa niya, nung sinalubong siya, ano? The best robe, the best ring, the best shoe, and the best meat. Para kanino? For the worst son, the Father gave the best for the worst. Ito ang story ng ating salvation. We were the worst people. We were the worst sinners. But God gave the best for the worst, like me. Anong binigay sa kanya? Best robe. Bakit best robe? Ito ay nagsisimbolo ng dignity to cover his shame. Anong binigay sa kanya? The best ring. Ano yung singsing? Yan ay simbolo ng authority, legal document na sinasabi ng tatay sa harap ng mga tao. Anak ko pa rin to. Anak ko pa rin ito. Nanghina yan. Nalayo yan. Pero anak ko pa rin yan. At pinasuot siya ng the best na sapatos na nagsisimbolo ng responsibility. Ang mga alipin ay walang sapatos. Ang mga anak lang ay may sapatos. Pinapakita ng Ama na, anak, pag ako ay namatay, ikaw pa rin ay responsible sa aking inheritance. Dahil anak pa rin kita. So sa kabila ng ginawa niya, ni-restore pa rin ng Diyos ang kanyang dignity, ang kanyang authority, at ang kanyang responsibility. Paano nangyari yon? One word, grace. It's all by the grace of God. Dahil sa grasya ng Diyos, binalik niya ang ating dignity. Dahil sa grasya ng Diyos, binalik niya ang ating authority. At dahil sa grasya ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng responsibility to preach the gospel to the lost and dying world. That's the story of reconciliation. Hallelujah. And number 7, last, pag merong reconciliation, pag merong rejoicing, alam nyo ano, merong reconciliation, anong sunod? Merong rejoicing. Dito sinabi ni Jesus na laksa-laksang mga anghel sa langit
ang nagpa-party pag meron lang kahit isa na nagsisi sa kanyang kasalanan. God rejoice when the sinner returns far from home. Hindi kagalakan ng Diyos ang parusahan ka. Ang kagalakan ng Diyos ay patawarin ka. Hindi kagalakan ng Diyos ang magdusa ka. Ang kagalakan ng Diyos ay maging masaya ka sa kanyang presensya. Ang kagalakan ng Diyos ay wala sa anumang posisyon mo sa UPC. Ang kagalakan ng Diyos ay wala sa ari-arian mo sa mundong ito. Ang kagalakan ng Diyos ay maligtas ang iyong kaluluwa. So ito, yung sagot ni Jesus. Bakit niya kasama yung mga sinners? Because it is the joy of God to save and redeem yung mga nawawala. Kaya mga young people, ito ang totoong party. Hindi party yung kagabi. Yung alak, hindi yun ang totoong party. Yung disco, hindi yun ang totoong party. Ang totoong party ay yung mangyayari ngayong gabi na tayo ay magsiselebrate kasama ang mga anghel. Sabay-sabay tayong sisigaw, worthy, worthy, worthy is the Lamb. Give me last 5 minutes. Sit down mga kapatid. Now, pag merong party, pag merong celebration, listen to this young people, normal lang na hindi lahat ay masaya. Hindi lahat ay masaya na na-restore ka. Hindi lahat ay masaya na nakabalik ka. Meron sana tong part 3, pero 2 gabi lang kasi to. Invite nyo na lang ako next time para sa party. But my point, para sa part 3, but my point is, my elder brother doon na hindi masaya na nagpa-party ang ama sa kanyang kapatid na makasalanan. And, nung binabasa ko to, Pastor Melchor, parang nakakabitin eh. Parang bitin yung kwento. Dahil yung galit na galit, yung kuya, sabi ng ama, huwag ka dapat magalit. Dapat magsaya ka. Dahil yung kapatid mo na nawawala, nakabalik na. Yung kapatid mong namatay, ay nabuhay magmuli. And then natapos na yung story. Hindi natin alam, anong sinabi ng kuya? Anong reaksyon ng kuya? So, nung nabitin ako sa ending, nag-imagine ako ng sarili kong ending. Ang gusto kong ending ay maging ganito. Nung sinabi ng tatay kay kuya niya sa panganay, sa nakakatanda, maging masaya ka dahil nakabalik na yung kapatid mo. Ang gusto kong maging ending, Pastor Vincent, sabi ng kuya, sige na nga, sorry kung naging hypocrite ako. Sorry kung naging judgmental ako. Halika dito kapatid ko, yakapin kita. Masaya si kuya para sa iyo, okay? Masaya kami, nakabalik kami. And they live happily ever after. I hope ganyan yung ending. But let me tell you something. Nung iniisip ko to, na-realize ko, hindi ko pwedeng i-imagine yun dahil meron talagang ending. Alam niyo yung ending? Yung ending ay nasa true to life story. Alam niyo yung ending? Nung sinabi ng tatay na dapat masaya ka na nakabalik yung kuya mo, alam mo ginawa nung panganay? Kumuha siya ng kahoy, hinampas yung papa niya at pinako sa cross. Yun ang totoong ending.
Because after few days, yung mga Pharisees, pinatay si Jesus sa cross ng Kalbaryo. Dahil hindi nila matanggap, bakit ang Messiah kasama ang prostitute? Bakit ang Messiah tanggap ang tax collector? Bakit ang Messiah mahal sila? And they killed him. And that's what happened. And there at the cross, sinalo ni Jesus lahat ng ating kahiyan, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating karumihan, lahat ng ating mga violations, lahat ng ating kapangitan, lahat ng ating mga pagkakamali. Tiniis ni Jesus lahat sa cross para lang masabi sa iyo, welcome home. As I end, Isaiah 53 verse 4 to 5. Surely he bore our griefs and he carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. And the chastisements of peace was upon him. And by his stripes we are healed. Young people, it does not matter who you are. The Father is saying to you tonight, welcome home.